Hello po. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang gagamitin ko pong Biblia, o amen, ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat. Minsan pa, samahan mo po kami, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin upang paginabangan namin ang iyong turo at aral. Sapagkat ang iyong turo at aral ay tunay nga pong mapapanalingan. Sapagkat ito'y galing sa iyo. Maraming salamat po. Buksan mo po ngayon ang puso at isip ng bawat isa na nanonood, nakikinig ng munting video ito. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Biblia po kaya natin ginagamit to correction, wikang English, pagtutuwid, wikang Tagalog. Sabi ng apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa Timoteo. Tignan po natin ano. Kaya po natin tinatalakay ito. Napapanahon napapanahon sa pagtutuwid sa mga paniniwala ng mga tao. Babasa po tayo ng talata. Nahanap lang po natin ano. Lagi niyong tatandahan, gaya na sinasabi ko, hindi po ako gumagamit ng kodiko. O wala po akong listahan. Po. O kodiko. Basahin na lang po natin. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Ito. 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at siya pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yun po ano. Ang nagsulat po nito, walang iba kundi si Apostol Pablo. Yung Biblia po, kasulatan, kinasiyan ng Diyos ayon kay Pablo. Ito'y nagagamit sa anong nakalagay? Ang lahat ng kasulatan kinasiyan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ang katotohanan wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. 1:17. Sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. To correction. Kaya ko po sinabi sa inyo, ito'y napapanahon sapagkat ngayon po sa ating panahon, ano po? Marso. Kung inyo pong nahalala, ang isang parang bulkan na sumabog. Walang iba kundi si Peking Kristo ng Davao, Tamayong. Si Peking Apollo Carrion o Pacquiao.
ang tawag sa media, sa social media. Kibuloy. Kung inyo pong napapansin ng Senado, Kongreso, nag-iimbestiga tungkol sa kanya. Pilit pong nilang inaharang ang katotohanan ng mga senador at kongresista. Ayaw po nilang mabulgar ang katotohanan tungkol sa gawain ni Ginoong Kibuloy, ang Peking Kristo ng Tamayong Davao. Samantalang karapatan nilang mag-imbestiga, kahapon lang napanood po sa social media, sa Kongreso at sa Senado, ang pagwawalangya ng mga mambabatas. Ewan ko, kayo na po ang mag-isip. Bukod taging ito si Ginoong Kibuloy, napaka-special sa kanila. Napaka-special niya sa kanila. Ano kayang meron? Sabi nga po sa mga vlogger, may katapat na. Sila pong may sabi niya. Sa bagay, sabi nga sa Biblia, sa pera, the root of all evils, ugat ng lahat ng kasamahan. Ang pera dapat gagamitin, nakalagay po sa pera yun pambili, pambayad ng utang. Pero ngayon, ang pera ay nag-uutos sa tao. Imbis ng pera, pambayad mo, pambili mo, may utang ka, pambayad mo, nangyayari ngayon, ang pera nag-uutos sa tao. Kaya hindi po malayong magsalita ang mga vlogger na ang katapat lamang ay pera. Sinasalpak sa bunganga ng mga kampon ni Satanas ang pera. Binibigyan na naman nila. Napaka-special ni Ginoong Kibuloy sa mga senador at kongresistang kampon ni Satanas. Nakita niyo po yung pagsasalita ng ikalawang Pangulo na si Sara Duterte ng Davao. Ito po yung binabasa niya. Gumamit pa siya ng talata ng Biblia. Babasahin ko po, yung binabasa niya. Kasi sabi niya, ayon sa Biblia, dinidepensahan niya si Ginoong Kibuloy ng Tamayong Davao City. By the way, si Kibuloy at saka si Duterte, matandang Duterte, sanggang dikit sila. Sanggang dikit. At tayo po sa social media, ang matandang Duterte, siya po ang administrador ng lahat ng yaman ng Peking Kristo, Pacquiao, Tamayong Davao City. Ano po? Ito yung binasa ni Sara. Gumamit pa siya ng talata ng Biblia.
Ewan ko kung hindi kaya siya nanginginig o hindi kaya siya nakukonsensya na gumamit pa ng talata ng Biblia to defend. Hallelujah. Chapter 5 ng Mateo. Ito po Mateo 5:10. Pinagpala ang mga hinuhusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 11. Pinagpala ang mga nilalait at hinuhusig ng mga tao at paratangan ng lahat ng huri ng kasamaan na napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Ayun po Si Pacquiao ng Tamayong Davao City, kaibigan ng matandang Duterte at pamilyang Duterte, na siya raw ay pinaratangan. Nang-rape daw siya. Sabi niya, babayaring babaeng yan. Binabaligtad ako. Yan. Pero ang question po, pinatawag siya ng Senado at Kongreso upang ibigay niya ang side niya. Yun lang ang papel niya. Umapir. Dumalo sa natakdang pagdinig sa kanyang kinakaharap, na siya rin ang gumawa ng kanyang problema at ang kanyang problema ay lumaki dahil din sa kanya sa tulong ng matandang Duterte. Ako, analisa ko lang po Kaya sila gumagawa ng gulo ngayon. Sila lang ang nagpakalaki ng gulo. Atat na po silang umupong muli sa Malacanang. Kasi po, ang pangalawang Pangulo ay Duterte. Kaya ganyan po ang sabi ng matandang Duterte sa kanyang prayer rally sa Davao. Ang Pangulong bangag. Tinutukoy niya si PBBM. Bangag daw po sa droga. Kinabukasan, in-interview siya ng telebisyon. Ang sagot niya, wala daw siyang sinabing ganon. Kaibigan ko yan, sabi niya. Mapaglubid ng kasinungalingan ng matandang Duterte at ang anak naman niya. Hindi may paliwanag kung yung labing isang araw na bilyones na binigay ni PBBM sa kanya, kung saan niya dinala yon. Ang lakas ng loob na gumamit pa ng Bible verse. Tinutukoy niya si Pacquiao ng Tamayong Davao City na inuusig daw. Mapalad pala siya. Bakit hindi kaya siya umupo sa upuan ng Kongreso at Senado at idepensa ang kanya sarili? Yun lang po Sa mga nakaraan administrasyon, meron pong presidente ng umupo sa Senado. May mga public official umupo sa Senado.
Pero bukod tanging siya lamang ang ayaw maupo upang malaman kung totoo ba o pawang pagbibintang lamang sa kanya. Kayo po ang sumuri. Bakit tinda pa sa administration? Pag pinatawag na Senado, pumupunta po sila. Meron din pong hindi na pumupunta. Kagaya ng mga ibang resource person na malakas sa gobyerno, ayaw nilang umaten. Nakakalungkot po. Si Sara Duterte, ikalawang Pangulo, isang abogada. Babae pa naman siya. Mga biktima ni Pacquiao ng Tamayog, Davao City, nagsalita sa harap ng kamera upang ibunyag ang kawalangian ni Pacquiao. At nakakapanlumo. May ilan mga senador na parang ayaw nilang malaman ang katotohanan, kundi pilit nilang pinagtatakpan. Kagaya ni Jaime Marcos. Babae siya. Dahil may ambisyon. Kasi po, tatakbo si Sara, Pangulo, si Jaime, ikalawang Pangulo. Yan po ang analisa. Mga kababaihan ng meron pang mga lalaking kumanta sa Senado. May mga lalaki rin na pilit na pinagtatakpan ng katotohanan. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla. Ano po sinabi ni Jesus? And you know the truth, and the truth will set you free. Bakit itong mga senador na ito ayaw nilang mabulgar yung totoo? Miguel Zubiri, SP ng Senado, ayaw pirmahan ang mga papeles na pinapipirma ni Senador Ontiveros. Ang dami pa niyang cheche boreche. Kaya ngayon, talagang totoo, ang Senado at ang Kongreso ay pugad ni Satanas. Pugad ni Satanas. Kung wala siyang kasalanan, di umarap siya. Si Pacquiao ng Tamayong, Davao City. Dipensaan niya ang kanya sarili. Nakakapanlomo. Kayo, inalalil sila. Ako hindi ko sila binoto. 31 million kuno. Ano ba? I challenge you. Ano bang gusto nyo? Pagtakpan ng katotohanan, magari ang kadiliman sa inyong mga buhay. Ako hindi. Gusto ko yung katotohanan. Sabi ni Jesus, and you know the truth,
will set you free. Ewan ko po ano. Ang yabang ni Kibuloy. Lahat daw ng tao hindi pupunta sa langit kundi sila dadaan sa kanya. Nasa social media po yan. 2018 po yung nakikita kong petsa nung nagsasalita siya. Appointed siya ng tawag sa kanya sarili. Sino kaya ang nag-appoint sa kanya? Baka si Satanas. At ang kanyang God ay si Satanas. Si Satanas ba? Tinatawag din pong Diyos? Basahin natin. Kaya po sabi ni Pablo, yung Biblia magagamit sa koreksyon, pagtutuwid. Ikalawang Korinto. Basahin natin ano. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Yung Diyos po rito is worldly. Nang kasamahan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Hindi sila sumampalataya. Ibig sabihin yung mga senador, kongresista, si Sara, matandang Duterte, at ang kanilang mga supporter, wala silang pananampalataya kay Jesus. Bakit po? Ang sinasampalatayanan nila ang peking Kristo ng Davao. Bakit ko nasabing ang sinasampalatayanan nila peking Kristo ng Davao na si Kibuloy? Kasi gumawa na siya ng kalokohan, pinagtatakpan pa. Binulag sila ni Satanas ang kanilang mga isipan upang hindi dumating ang kaliwanagan ng kalwalhatian ng Panginoong Yesus sa kanila. Binulag sila para silang mga buhay na bulag. Spiritually blind. Kaya hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Nakakatakot ang bansa natin. Hatat na ang mga Davao, taga Davao, na maupo ang ikalawang Pangulo. Kaya binabanatan nila si PBBM. Nang dahil lang kay ang peking Kristo Pacquiao ng Tamayong Davao City. Sabihin ba naman niya, tayong lahat, hindi kami kasali dyan, Pacquiao. Yun lang nabula mo. Yabang. Nagpapahinto daw siya ng bagyo. Bakit nung nilindol niyan Davao, earthquake, hindi niya pa napahinto? Sunod-sunod na earthquake sa Davao, malalakas na bagyo sa Davao, bakit hindi niya napahinto? Ibig lang sabihin, manloloko siya. Nabulag siya ni Satanas na kanyang ama. Sinasabi ng ako, appointed son of God. Ibig lang sabihin,
Ang God niya ron si Satanas. Siya ang nag-appoint sa kanya para maging anak ni Satanas. Basahin po natin ang sulat ni Jesus tungkol kay Satanas na tatay nila. Ang matandang Duterte nga, minura pa nga si Jesus eh. Ang Diyos nyo, pinako sa krus, tangina, kanya. Nilalait si Jesus. Ano yan? Kademonyohan. Kaya sabi ni Father Brodick ng Katoliko, blasphemous ka. Naalala nyo pa po? Si Father Brodick? Blasphemous ka, sabi niya kay Duterte. Talagang magaling si Satanas. Huling-huli ang kiliti nila. Okay lang magmura. Kita niyo naman si Duterte. Nung presidente siya, nagmumura siya. Minumura niya yung kalaban niya sa politika. Yan tanong, maganda ba yun? Basahin natin sa Biblia. Sa Kawikahan, ano po nakalagay? Hanapin lang natin, ano? Dito po sa Kawikahan 14:21, ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Lahat ng kalaban ni Duterte, minumura niya, inaamak niya. Anong sabi? Gumagawa ng masama. Ibig sabihin po ng diablo, masama. Ibig sabihin ng masama, diablo. So, ibig sabihin, diablo siya. Nilait niya pa si Jesus. Maliwanag. Ang sinabi ni Kibuloy, akin lahat ng kaluluwa. Di ako kasali dyan. Yung kaluluwa ni Tatay Digong ng Davao, kay Kibuloy yun. Yung mga supporter nila nagrarally sa liwasan, kanya yun, ang kaluluwa. Mga anak sila ni Satanas. 1:8. Basahin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Juan 8:44. Ang diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Anong gusto ni Satanas? Ayaw niyan totoo. Kaya yung mga nasa Kongreso at Senado
na pumipigil sa katotohanan, sila yung tinutukoy ni Jesus. Babasahin ko muli. Ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano po bang gusto ni Satanas? Kadiliman. Ayaw niyang mabulgar ang totoo sa kawalangyahan nila. Yan. Sa bagay, namumuro na si Digong. Andyan na yung ICC. Yung kanilang yung dating pulis ng Davao, kumanta na. Kumanta na. Kaya sabi niya, malapit na ang warrant of arrest. Alam niyo po, sa aking teorya, kumikilos na ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Sukdulan ng kawalangyahan nila. Naalala yung Parmali na inimbestiga ni dating Senador Richard Gordon? Klik-klik, klik-klik. Nagtago. Saan sila nahuli? Davao. Kaya kumikilos ng kamay ng Diyos. Yung totoong Diyos nasa langit. Gumawa ng langit at lupa. Laban sa peking Kristo ng Tamayong at kanyang mga tabarkads. Kaya hindi nila alam ang gagawin nila. Paano pinipitin ng batas? Kung paano pilipitin ng batas. Bakit pang karaniwang kang tao pag pinatawag ka? Wala kang magagawa. Napaka-special ng mga demonyong ito. Mga alagad ni Satanas. Gumagamit po tayo ng Biblia. Hindi tayo namemersonal. Yung nakikita ko po sa social media at sa telebisyon at YouTube, doon lang po ako bumabase. At sa mga ibang vloggers. Nakakatakot po ngayon. Gumagalaw na ang kamay ni Satanas sa ating gobyerno. Sa bagay, wala akong pagsisisi. Hindi ko naman sila binoto. Bakit ko sila iboboto? Di bali bumoto na ako ng bago kesa sa kanila. Padasal-dasal pa ng Muslim? Si Robin Padilla? Kayong mga kamusliman, kaibigan, Muslim. Ako may kaibigan ako Muslim. Okay lang ba sa inyo? Naripin ng mga kababaihan? Kay Robin Padilla, okay lang yun. Ano po ba yan? Muslim ba yan talaga o nagmumuslim-musliman lang? Kunwari pa, dasal-dasal pa siya ng Arabic. Okay po ba sa inyo? Ang mga rape?
Bakit hindi po kayo magsalita sa harap ng kamera, sa social media, sa mga network? Kung yung bang ginagawa ni Robin Padilla ayon sa inyong aral ng Quran. Ako, para sa akin, bawal. Pero hindi po ako Muslim. Pero naniniwala ako na kayo man mga Muslim, hindi kayo papayag na mangrip ang isa lalaki ng babae na hindi naman niya asawa. Dapat po magsalita po kayo sa harap ng kamera, sa mga network ng telebisyon. Kung nararapat ba o hindi yung ginagawa ng inyong kapwa Muslim kuno. Na si Robin Padilla. Naawa ako sa inyo, mga 31 million kuno ang bumoto. Anong pakiramdam ninyo ngayon? Nasusuka na ba kayo sa inyong mga binoto? Ako, sa tingin ko, sukang-suka na kayo. Ayon sa Biblia po, kaya tayo kung gumagamit ng Biblia, to correct. At yun naman sa Senado, para may correct po ang mga batas, makagawa, makadagdag ng batas. Kaya po nila pinatatawag si Kibuloy na peking Kristo ng Tamayong Davao City. Maganda salita ng Biblia. To correct. Pero ayaw nila magpa-correct eh. Ayaw nila dumalo. Binabaliwala nila ang mga institusyon ng gobyerno in aid of legislation ng Senado. Batas yan eh. Hindi nyo pwedeng tutulan yan. Maliwanag po sa kasulatan. Ang tinutukoy po sa binasa ni Sarah na biblikal. Yung mapalad yung inuusig, hindi po si Kibuloy yun. Malayong malayo sa katotohanan. Dahil peking Kristo siya at ang Diyos niya, sabi pa niya, ang aking ama si Jesus. O nasa ang ama ni Jesus ngayon? Nawala. Wala na. Pero ang totoo yan, ang kanyang ama ay walang iba kundi si Satanas. Bakit? Nabubuhay sa kasinungalingan. Tuloy natin yung sinabi ni Jesus sa 8 ng 1. Nabitin ba kayo sa kadugtong? Bubuhuin na po natin. 1:8:40. Ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan. Kaya yung mga senador, kongresista, hindi sila pumapanig sa katotohanan. Mga hanak sila ni Satanas. Kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Ang katotohanan, salita ng Diyos. 1:17.
Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Anong kalikasan? Sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Anong kalikasan ni Satanas? Ama ng kasinungalingan. Father of all lies. Isipin nyo, babae, ibubulgar mo. Yung ginawa sa iyo ni Pacquiao, hindi ba? Dinitalye po nila na sila lang magkasama sa gabi na yon. Sino po ang testigos? Yung babaeng inalay. Tapos sasabihin ng Peking Kristo ng Tamayong Davao, sanggang dikit. Ni Duterteng matanda. Hindi raw totoo yung paratang sa kanya. Kung di totoo pala, di sana umarap ka sa Senate inquiry. Patunayan mo. Sabi nga ng mga vlogger, hindi ka naman ikukulong Tatanungin ka lang kung totoo o hindi ang paratang sa'yo. Hindi Nagsanib pwersa sila ng matandang Duterte upang guluhin ang gobyerno. Kaya sabi ko nga po sa inyo, gumagalaw na ang makapangyarihang kamay ng Diyos upang supilin ang mga demonyong ito. Kayong mga nanonood ng bidyong ito, kung isa kayo sa mga bumoto sa mga demonyong yan, ngayon, anong pakiramdam nyo? Ang masakit, maraming religious group ang bumoto sa mga senador na yan, kongresista na yan pala'y mga kampon ni Satanas. Na isang kayo ni Satanas. Ako hindi ko sila binoto Ginagamit ko po ito. May mga kasong plunder. Hallelujah. Nananalo. Pabasa-basa pa ng Biblia. Ewan ko. Kung talagang wala silang ninakaw, di sana ipakita lahat. Buksan yung kanilang bangko. Hindi. Ba't tayo buksan? May something. Tapos kinakatwiran, meron daw batas tungkol sa pera sa bangko. Doon sila po sumasandal. Yung batas na yon. Pero kung normal na tao sila, kahit may batas, sila na ang magkusa, buksan ang kanilang bank account kung nadagdagan ba mula sa taong bayan. Yung pera, ninakaw. May kasabihan po, yung simento, buhangin, bato, hindi na ibubulsa. Pero yung perang pambili, may bubulsa. Kita nyo po, pinagawang kalsada, ilang buwan lang, basag-basag na. Kayo kaibigan, tignan ninyo yung mga kalsada sa inyong lugar.
pinagawa ni ganyan, pinagawa ni ganito. Nandun pa yung pangalan ng muka, ang kakapal ng muka. Pero tignan mo yung kalsada, sira-sira na. Sa bagay, nung araw, panahon, di ko alam, kay Aquino yata yun, na nagbulgar itong mga kontraktor, SOP nila, kapag sila nabigyan ng project, automatic yung 10%, 15%, 20% na pupunta doon sa may proyekto. Yun nga po eh. Hindi may bulsa yung simento, yung bato, yung buhangin. Eh di bulsa na lang, yung pambili. Grabe ang corruption. Ano po? Hallelujah. Kaya sana, Panginoon Diyos, wasakin mo po ang ganitong klaseng sistemang ginagawa ng mga institusyon na ito, Senado at Kongreso. Pilit po nilang pinagtatakpan ng katotohanan. Gusto nilang manahig yung kademonyoan o yung kadiliman. Kayo, mga kaibigan, mag-isip naman kayo. Huwag kayong maging uto-uto. Huwag kayong gumaya sa mga ibang reliyon. Siya ang ating pasya. Siya ang ating iboto. Kaya yung mga reliyon na ganyan, kunwari, kay Kristo, hindi. Kay Satanas yan. Sa ating batas, malaya tayong pumili ng gusto natin. Ang masakit, yung mismo leader ng reliyon, dinidiktahan ng kanilang miyembro kung sinong ang kanilang ipapaboto. Parang bidding lang yan eh. May mga pumunta sa tanggapan mo. Ang bidding niya, 10 piso. May pumunta. Ang bidding niya, 20. May pumunta. Ang bidding, 30. Aba, saan ka pa? Natural sa 30. Malaki-laki. Kaya sasabihin mo sa membro, ang napagpasyahan, ito ang iboto. Naalala ko po yung isang natalo noon eh. Somewhere in Pangasinan. Pero binabawi niya yung pera. Nabalita po siya, national news eh. Pinangakuan niyo akong dadalhin niyo. Nalaman niya, iba pala yung dala. Kaya binabawi. Ala na, di na makuha. Kawawang. Naniwala sa reliyon yun eh. Ayun, naloko ng mandurugas ng mga reliyon. Kaya, alam niyo po, nakakatakot ang mga reliyon ngayon. Binibenta ang boto. O hindi man magbigay ng pera, pero meron naman regalo. Suhol, in kind, material. Alam niyo po, meron ako nakitang religious leader nung araw. After siyang interview ng isang network, yun pong leader ng reliyon na yun, binigyan po ng sobre na may pera yung nag-interview sa kanya. Sabi niya, ano po ito? Tinanong niya yung leader. Pasasalamat. So, tinanggap naman po. At nang paalis na po yung nag-interview, bago siya lumabas ng compound, iniwan niya po yung sobre. Naka-TV po yun eh. Hindi niya dinalang pauwi. Ibig sabihin, may paninindigan. Kaya,
Ewan ko. Kaya mag-isip naman po kayo. Kung meron kayong utang na loob, huwag nyo naman ibenta ang kaluluwa nyo kay Satanas. Ang mali ay mali. Sabi ng grupo ni Pacquiao ng Tamayong, Davao City, dapat daw proper court. Gusto niya sa hukuman. Alam niyo po, meron tayong batas. Totoo yon, ang makahukuman lang po magsabi kung totoo o hindi ang ginawa mo. Pero, hindi mo pwedeng baliwalayin ang papel ng Senado. Meron din po siyang papel upang mag-imbestiga. Mga kababaihan, lumapit kay Ontiveros Tinatural, tutulungan sila. Iimbestigahan. Lumapit sila. Mga kabataan pa, mga lalaki. O anong gagawin ni Ontiveros? Hindi niya iimbestigahan? Natural, gagawin ni Ontiveros sa kanyang papel. Siya pa naman ang chairman tungkol sa pamilya, mga anak. Tapos nagagalit sila kay Ontiveros. Saludo ako sa iyo, Senador Ontiveros. Gawin mo lang yung papel mo. Yun lang. Kaya kayo, mga kaibigan, mag-isip naman kayo kung kanino kayo papanig. Kay Diablo. Ito naman si BP Sara, gumamit pa ng talata. Hoy! Ang talatang yon hindi nakahukol ka sa peke mo. Peke mong Kristo ng Tamayong. Appointed son daw. Sinong inulol mo? Ayun, yung mga nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Sila nabokya mo. Nadadagdagan ba sila? Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin ayon sa banal na kasulatan. Ikaw lang po nakakahalam ng higit sa lahat ng galaw ng tao. Sawayin mo ang mga plano ni Ginoong Kibuloy, Ginoong Duterte, at Ginang Duterte. Kung ano man yung masamang plano nila laban sa administrasyon na ito upang muli nilang makuha ang luklukan ng Malacanang. Sawayin mo po sila, Panginoon Diyos. Sabi ni San Pablo, yung inilalal, nilagay mo, dapat namin sundin. Sila po, hindi na nila sinusunod yung nakaupo. Gusto nilang tanggalin at sila ang uupo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahabag ka po sa aming bansang Pilipinas sa kinakaharap na maraming suliranin. Sawayin mo ang China na patuloy na panggigipit sa aming hukbong pangsandatahan. Sawayin mo po si Xi Jinping ng China. In Jesus' name, hallelujah. Sawayin mo si Kibuloy. Sawayin mo si Sara. Sawayin mo si Digong. In Jesus' name, sa kanilang mga plano upang sila ay huwag pong magtagumpay. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Sa iyo po kami naniniwala at sumasampalataya. Sa pangalan ng tunay na Yesus, ang iyong bugtong na anak, walang iba, ang aming Panginoong Yesus, the coming King and our Savior.
Amen and amen. Kaibigan, muli, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, yung totoong Jesus, anak ng Diyos na buhay, na nasa langit ngayon, sa kanan ng Diyos. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, yan, nakangiti na ako. Alam mo na yan. Like, and share, and kayo pong nasiyaran, subscribe now na. Ano po? Ito pong ginamit ko, amen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Ano po? In Christ alone. God bless us all po.